Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kumpirmado na ang pagbabalik sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso. Ayon sa anunsyo ni Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro, nakatakda ng pauwiin si Veloso sa Miyerkules, December 18. Ayon kay Lazaro, aalis ang eroplanong sasakyan ni Mary Jane sa Jakarta dakong alas 12:50 ng madaling araw. Si Mary Jane ay nalagay sa death row sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Sa loob ng 14 na taong pagkikipagnegosasyon ay napababa sa habang buhay na pagkabilanggo ang kanyang sentensya. Nitong taong ito, kasabay ng pagpapalit ng Pangulo ng bansang Indonesia ay nagdesisyon ito na ibalik na ang mga dayuhang bilanggo sa kani-kanilang bansa bilang solusyon sa jail congestion. Hataw Balita ngayon. Mababang utilization rate ng nakarang pondo para sa computerization program ng Department of Education. Ito ang itinuturong dahilan ng mga kongresista kaya nagdesisyon ang Bicameral Conference Committee na alisin ang 10 billion pesos na alokasyon para sa 2025 budget ng DepEd. Ngunit ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay kabaligtaran ng nakagawian ng Kongreso na madalas nagdadagdagan pa ng pondo para sa edukasyon. Paliwanag naman ni Representative Jude Asidre, kailangan munang ayusin ng DepEd ang mga problema nito sa paggamit ng pondo bago humiling ng karagdagang budget. Mula sa 748.6 billion pesos na halaga ng pondo sa General Appropriations Bill, naging 737.08 billion pesos ito sa BICAM-approved 2025 budget. Ibig sabihin ay nabawasan ang pondo ng DepEd ng kabuoang 11.57 billion pesos para sa susunod na taon. I think magandang napapanahon na ayusin muna ng DepEd yung mga kung anumang mga challenges ang meron, especially in the utilization. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hahanapan ng gobyerno ng paraan upang maibalik ang 10 bilyong pisong tinapya sa computerization program ng DepEd sa 2025 proposed budget. Ayon sa Pangulo, nais niya sanang iwasan ang pagveto ng anumang probisyon sa panukalang budget mula sa BICAM. Ipinapaubayan niya sa Bicameral Conference Committee at mga lider ng Kongreso ang solusyon sa issue. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hataw Balita ngayon. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon bandang hapon nitong Lunes, December 16. Kaya naman nagbigay ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa posibleng mas malakas pang pagsabog at lahar flow. Ayon sa ahensya, umabot sa 70 meters ang taas ng ibinugang abo ng bulkan, kaya agad silang nag-activate ng emergency siren bilang babala sa mga residente. At dahil sa panakanakang pagulan sa lalawigan, binabantayan na ng Office of Civil Defense ang 13 lugar sa Negros Island na posibleng daanan ng lahar flow. Kung sakali aabot sa mahigit 644,000 na mga residente ang maapektuhan ng pagdaloy ng lahar. Kung umuulan, we would expect na magkakaroon ng lahar kung torrential rainfall kasi again, nung June 5 na nagkaroon ng lahar 2 days after the June 3 eruption, and mas konti pa lang yung deposit niya kaysa binuga nung December 9. So mas malaki yung December 9, so we would expect na kapag may torrential rainfall, magkakaroon ng lahar. Hataw Balita ngayon. Idineklara na
Ang state of calamity sa barangay Matinik, Lopez, Quezon dahil sa pagbitak ng lupa. Nagbigay na ng direktiba si Quezon Province Governor Helen Tan para sa agarang pamamahagi ng kinakailangang tulong, pagsasaayos ng kalsada at ng iba pang pinsalang idinulot ng pagbitak ng lupa sa barangay Matinik, Lopez, Quezon. Ayon sa gobernadora, agad na kumilos ang LGU sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC, paglikas ng mga residente, pagsasaayos ng trapiko at pagbabawal ng akses sa mga mapanganib na lugar. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lopez at base na rin sa ginawang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, isang slump movement ang nangyari sa barangay Matinik. Ang slump movement ay isang uri ng paggalaw ng lupa na posibleng ang naging dahilan ay ang ilang araw na pag-ulan na naranasan sa naturang barangay kaya lumambot at gumalaw ang lupa. Nasa 54 o 54 na pamilya na o halos 200 na individual ang nasa evacuation center. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang nagkaisa Labor Coalition na magbitiw na sa kanilang mga posisyon sina Department of Health Secretary Ted Herbosa, PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. at ang buong board ng PhilHealth dahil sa hindi nila maayos na pagganap sa kanilang tungkulin. Ayon kay Attorney Sani Matula, chairperson ng koalisyon, ang hindi pagtanggap ng subsidy para sa PhilHealth sa proposed 2025 General Appropriations Act ay naglalagay sa panganib ng kalusugan ng mga mamamayan dahil maaaring mailipat ang pondo sa ibang proyekto. Nananawagan din ang koalisyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibito ang 2025 GAA upang maprotektahan ang pondo para sa kalusugan ng publiko. Sana ibalik na ni Presidente sa Kongreso. May mga batas naman na nasa lamesa na niya para permahan Pero ibinalik niya sa Kongreso, hindi naman niya binito, no? Binalik niya para i-review ng Kongreso at baguhin yung gusto niyang ipababago. Maaari naman gawin niya ng Presidente. No? Or otherwise, ang aking proposal diyan kung ayaw talaga ay i-veto ang buong 2025 budget. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang Philippine National Police para magbantay laban sa posibleng pag-atake ng Communist Party of the Philippines o CPP sa anibersaryo nito sa December 26. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, tututukan ng pulisya ang mga isolated at malalayong lugar upang maiwasan ang harassment at ambushes matapos ang pagkakahuli ng ilang leader ng CPP. Patuloy din ang pagtutulungan ng PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP upang mapanatili ang seguridad sa mga kritikal na lugar. Yan din po yung ating pinaghahandaan in terms of intensifying our security measures, particularly doon sa mga isolated and vulnerable police station at far-flung areas to make sure na hindi po sila mabibiktima po ng mga harassment and ambuscades dahil usually yan po yung mga tinatarget po ng CTGs, especially now po na sunod-sunod po yung pagkakahuli po natin ng matataas na leader po ng mga miyembro po ng communist terrorist group. So we are anticipating na may mga retaliatory attacks po ang gagawin nila sa atin at hindi lang sa PNP pati na rin po sa ating Armed Forces of the Philippines. Kaya pagtutulungan po bantayan ng inyong pambansang pulisya at Armed Forces of the Philippines yung ating pong mga far-flung situated po yung mga police stations po. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Representative Robert Ace Barbers na nakadetine na sa Kamara si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo mula pa noong Sabado, December 14 matapos itong patawan ng contempt order. Hindi sumipot si Grijaldo sa pagdinig ng 4-House panel
kaugnay ng extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito'y matapos niyang sabihin sa Senate Blue Ribbon Committee na kinausap umano siya ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez at Manila 6th District Representative Benny Abante para utusang kumpirmahin ang reward system na sinabi ni Royina Garma. Si Grijaldo ay magpapalipas na ng December holiday sa detention facility ng House of Representatives. Sabi ng mga doctors niya, pwede naman ambulatory siya, pwede na siyang lumabas, pwede siya maglakad. There's no reason for him to stay in the hospital. So, ang ginawa natin ay in-implement natin yung arrest order sa kanya. Hataw Balita ngayon. Muling nagpapaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga Public Utility Vehicle o PUBs na obligado silang magbigay ng 20% discount kahit sa panahon ng holiday o bakasyon. Partikular na tinukoy ng ahensya ang diskwento sa senior citizens, person deprived o person with disability o PWDs at mga estudyante. Ang paalala ay kasunod ng mga natanggap na ulat ng LTFRB na may ilang Transport Network Vehicle Services o TNVS at PUVs na hindi nagbigay ng discount sa mga kwalipikadong pasahero. Binigyan din ng ahensya na ang diskwento ay alinsunod sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 72770 o ang Magna Carta for Disabled Persons. Babala ng ahensya, maaring magmulta, masuspindi ang mga prangkisa o ma-revoke ang prangkisa ng mga lalabag sa nasabing batas. Hinihikayat ng LTFRB ang mga commuter na mag-report ng mga paglabag sa kanilang hotline at social media accounts. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maaaring umabot sa 480,000 na sasakyan ang dadaan sa EDSA ngayong weekend dahil sa dagsa ng last-minute shoppers. Dahil dito hinihikayat ang paggamit ng pampublikong transportasyon upang maiwasan ang Carmageddon o matinding traffic na mangyayari ayon kay MMDA Chairman Romando Artes kung papalo ng kalahating milyon ang babagtas ng EDSA. Nag-deploy na ng karagdagang personnel ang MMDA at nagsasagawa ng clearing operations sa mga mabuhay lanes bilang alternatibong ruta. We expect po ito pong weekend, going to the weekend, ito po yung last weekend before Christmas. So ina-expect po natin na marami pa rin pong mga mamimili. At yun naman po, isa rin sa binabantayan natin ay yung mga uuwi po ng probinsya. We expect around 480,000 kasi pag po sumobra dyan, hindi na po gagalaw ang traffic sa buong Metro Manila. Yan na nga po yung iniiwasan natin, yung tinatawag nating Carmageddon, kung saan latalos ng lugar sa Metro Manila ay nagiging virtual parking lot. Hataw Balita ngayon. Naka-heightened alert na ang pambansang pulisya para magbantay sa seguridad ng publiko ngayong holiday season. Bagamat walang namamonitor na magbanta, ay nagdagdag na mga tauhan ng Philippine National Police sa mga matataong lugar upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Tiniyak din ng PNP na hindi sila magdedeklara ng suspension of police operation o SOPO ngayong holiday season dahil sinasamantala lamang ito ng mga rebelde para makapanggulo. Wala po tayong ipapatupad, sir, na SOPO po at yan naman po ay dati na nating ginagawa dahil records will indicate na kapag nagdedeklara po tayo ng mga SOPO po ay yun din naman po yung mga pagkakataon na sinasamantala din po ng mga communist terrorist groups para magsagawa po ng kanilang mga atrocities and ambuscades. Kaya dahil papalapit po yung kanilang anibersaryo ay pinapaigting po natin yung ating seguridad lalong-lalo na po doon sa mga isolated and mga vulnerable police stations po natin. Hataw Balita ngayon. Inulunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kauna-unahang food bank sa Pilipinas na tinawag na Walang Gutom Kitchen sa Pasay City. Layunin ng programa na labanan ng gutom at food wastage sa bansa sa pamamagitan ng pagtanggap ng donasyong pagkain mula sa mga restaurant, hotel at fast food chains upang maipamahagi sa mga pamilyang nangangailangan.
Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang Walang Gutom Kitchen ay magbibigay ng libreng pagkain araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang sa maubos ang supply. Makikipagtulungan na rin ang DSWD sa mga eksperto upang masiguro ang kaligtasan at sustansya ng mga pagkain. This Walang Gutom Kitchen is a food bank kung saan ang private sector at ang public sector magsasanib puwersa para mabawasan ang wastage ng pagkain at matugunan rin ang problema ng kagutuman sa Metro Manila at later on when we expand this type of food banks nationwide. Kaysa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan makakakuha ng pagkain araw-araw. Hataw Balita Ngayon. Dismayado si Senator Amy Marcos sa pagbabawas ng pondo sa lehitimong proyekto sa 2025 proposed budget para bigyan daan ang ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program. Dahil dito, hinimok niya ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na reviewin ang budget bago ito lagdaan. Binanggit din ng senadora na kasama sa binawasan ng pondo ay ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps kung saan tinanggal ang 50 billion pesos na mag-iiwan ng 4.4 million para sa mga mahirap na pamilya na walang tulong. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na kinakikitaan ng mahina, walang patid na pagsingaw at panakanakang pagbubuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Batay po sa pinakabagong bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, sa nakalipas na 24 na oras ay 12 volcanic earthquake ang nairehistro sa bulkan, habang nasa 6,535 na tonelada naman ang sulfur dioxide flux. Ayon sa ahensya, maaari pa ring maganap sa bulkan ang biglaang pagsabog, paglabas ng laba, pag-ulan ng abo, pyroclastic density current o PDC, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na pag-ulan. Kung kaya't nananatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius ng Mount Kanlaon. Hataw Balita Ngayon. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nagaganap na loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon sa Pangulo, hindi niya alam kung saan nagmumula ang issue at iginiit na wala itong kaugnayan sa command conference na kanyang ipinapatawag. Sinabi rin niya na nananatiling matatag ang gobyerno sa kabila ng ingay sa politika na kanyang tinawag na pawang ingay lamang. Hindi ko naintindihan yung terminology na yun because I don't know how you conduct a loyalty check. At least not when you call a command conference. It's just, I don't know, it's just a silly... Because in the military, in the police, we don't have that. Hataw Balita Ngayon. Inisyuhan ng sabpina ng COMELEC ang 3 barangay official sa Makati dahil sa umano'y maling pag-issue ng barangay certificates para sa transfer of voter registration kaugnay ng mga barangay na nailipat mula Makati patungong Taguig. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 3,300 ng aplikasyon ang hindi inaprubahan ng Election Registration Board ng Makati. Sinulatan na rin ng COMELEC ang DILG para sa posibleng administratibong kaso laban sa mga opisyal.
Yung pong sa Makati, nag-issue na po ang aming law department ng subpoena. Pinapasagot na po namin yung 3 barangay officials para sa kasong criminal election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung pong tungkol sa referral naman, sinulatan na rin po namin ang DILG para sa kasong administratibo. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Commission on Election na dapat matiyak na hindi magagamit sa politika ang pamamahagi ng ayuda at mga social services. Kasunod nito ng pahayag ni Attorney Harry Roque na maaaring gamitin ang mga ito bilang paraan ng vote buying sa panahon ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat tiyakin ng mga ahensya ng gobyerno na ang mga programang ito ay hindi makakaapekto sa eleksyon at hindi magagamit para sa politikal na interes. Binanggit din ng COMELEC na bibigyan nila ng exemption ang mga ahensyang tulad ng Department of Labor and Employment o DOLE upang masigurong may pamamahagi ang ayuda sa mga mamamayang nangangailangan. Lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubus na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na ilulunsad nila ang 29 peso kada kilo na bigas sa Kadiwa Center sa Enero 2025 bilang suporta sa mga 4-piece beneficiaries, PWD, solo parents at senior citizens. Pinilahan ng marami ang inilabas na 40 peso kada kilo na bigas at marami ang natutuwa sa planong mas murang presyo dahil malaking tulong ito sa mga pamilyang kapos sa budget. Nilinaw din ng DA na hindi ma-expire ang 6 milyong sako ng bigas na hawak ng NFA at ginagamit ang ilan dito sa Kadiwa Centers. Nag-iipon kami din ng 29 peso rice for the disadvantage natin, 4-piece, PWD, single parent at senior citizen. Baka by same time siguro by end of January, mas maraming lugar na magkakaroon din ng 29 pesos. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nakakaranas ng pagtaas sa bilang ng mga nagkakaroon ng Human Immune Deficiency Virus o HIV sa Pilipinas. Kada araw, iba't ibang paraan na rin ang ginagawa ng Department of Health para mapababa ito at mapigilan ang pagkalat pa ng sakit. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Efren Chanlingco Sr., ang Supervising Health Program Officer ng Department of Health, Philippine National AIDS Council upang magbigay ng detalye ukol sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para tugunan ang naturang suliranin. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Chanlingco. Maraming salamat po sa inyong oras sa pagpapaunlak ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Annie, at magandang umaga rin, Erwin. Sa lahat, magandang umaga sa sumusubaybay na ito program. Maraming salamat. Gaano po ba karami ang mayroong human immune deficiency virus o HIV dito sa Pilipinas? Ngayon, mayroon tayong estimated case by end of 2024 na 215,400, no? At meron tayong total reported cases mula nung January 1984 hanggang September 2024 na 139,662. Ganyang karami yung cases natin ng HIV sa bansa. Okay. At this point, is this a cause for alarm na? Masasabi ba natin, sir? Oo, kasi kumbaga sa pagtaas, no, tayo ang pinakamataas na may kaso ng HIV sa Asia. Sa Asia? Sa buong Asia? Sa ASEAN, kumpara sa ASEAN countries, tayo ang may pinakamabilis na pagdami. Okay. So, pwede bang pakibigyan tayo ng impormasyon? Ganon din yung mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano yung mga pangunahing dahilan na nakikita bakit itong
itong kasong ito ay patuloy na tumataas. At dito nga sa Asia, sinasabi nyo, tayo ang bansa na nangunguna doon sa listahan. Mabuting mapakinggan mo kung ito'y mga paligsahan, mga patimpalak, ano po. Pero ito'y nangunguna ang bansang Pilipinas sa dumadami po ng mga mayroon sakit na HIV. Oo. Dumadami yung kaso natin una kasi hindi nila alam na mayroon silang HIV sa katawan nila at patuloy silang nakikipagtalik, no? So dahil hindi nila alam yung kanilang status, na ipapasa nila sa iba at ano pa rin natin yung stigma at diskriminasyon, no? Alam nila ang impormasyon pero natatakot sila na magpa-test at malaman yung kanilang status. Okay, speaking of the mayroon mga ginagawang akbang ang ating pamahalaan. Dahil lumalaganap ito, we want to find out from you, sir, kung ano yung ginagawang aksyon ng ating pamahalaan. Ano yung education and awareness na create ng tanggapan ng DOH to inform the public, to inform all of us dito po sa isyong ito. Oo. Ang PNAC o Philippine National AIDS Council kasama ang DOH ay nagbibigay ng mga impormasyon sa mga eskwelahan, no? Ito yung tinatawag naming PNAC links, no? Binibigyan namin ng sinatawag naming HIV 101 yung mga kabataan, no? Isa yun. Pangalawa, nakikipag-ugnayan kami sa DILG para mabigyan din ng informasyon yung mga sangguniang kabataan natin, no? Tinuturuan natin sila magbigay ng impormasyon sa mga kabataan sa paraan at sa lengguwaheng kanilang maiintindihan, mga kabataan. Okay, so ibig sabihin, you create awareness sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Okay, mayroon ba tayong available na mga test diyan? Let's say, for example, kasi naghahanap tayo ng mga solusyon sa patuloy na pagkalat. Gusto natin ma-stop ito as much as possible. Tama ba na ang yung mga edad nito ay pwedeng pabata ng pabata? Tama po ba? Tama po yun. Okay, pabata ng pabata. Pwede po ba na malaman namin kung available yung mga tests sa mga barangay, mga health centers? Ito ba ibinibigay ng DOH? Anong klase in the first place? Yung mga test na pwede dito para immediately doon sa mga malalaman nyo naman po yan, mga kasambahay, kayo mismo. Kung alimbawa, hindi kayo straight person, meaning to say, marami kayong mga kalokohan na ginagawa sa buhay. So, ibig sabihin, hindi ka tapat doon sa asawa mo, sa multiple partners. Dito daw po ang nagiging dahilan. May we know from you po, para makatulong, hindi ba tayo nagbibigay ng mga available tests doon sa mga health centers natin? Available po ang mga test natin, no? Unang-una sa mga government hospitals, no? Pwede silang pumunta ron. Pwede rin po silang pumunta sa mga social hygiene clinic natin na magpa-test, no? At libre din po ang testing, libre din ang counseling, no? Kung makikitang sila ay positibo sa HIV, pwede silang mailink kagad sa care, no? Mabigyan sila ng libreng gamot na tinatawag nating antiretrovirals na ibinibigay na libre din ng gobyerno. Okay, pero po ito, pupunta pa kayo doon sa mga hospitals. How about sa mga barangay? Is it possible na ang barangay ang mag-administer nito? You just train them? Kasi malawak na nga po ito. Kasi ang binabanggit natin na nakukuha nating feedback, mayroon mga, alam mo naman sa mga Pilipino, ayaw nilang tinatanong. Hindi ba yung pwedeng outright na, okay, kung kailangan mo ng test, outright iti-test, wala na yung mga tanong-tanong doon sa mga background nila at mapipirmahin ng form? Mayroon ba kayong mga ganong klaseng feedback na nakukuha? At kung mayroon kayong ganong klaseng feedback na nakukuha, para maingganyo natin yung ating mga kababayan na magpa-tests, hindi ba pwedeng i-simplify natin yung gagawin nating tatanong doon sa mga gusto magpa-test ng HIV? Simple na lang po yung pagkuha ng impormasyon, no? Naglalagay na lang po tayo ng code doon sa mga kliyenteng gustong magpa-test, no? Hindi na po ganung karami yung mga impormasyong itinatanong. Kumbaga, code na lang po upang mapanatili yung pagiging confidential nung testing.
Okay, so hindi katulad noon na you have to go there and then magpipirma ka ng form, i-evaluate, mayroon mga evaluation na gagawin, yung background mo, kung ano yung nangyari, mga tipong ganon. Wala na pong ganon. Konti na lang po siguro yung nandoon. Okay. Konting-konti na lang. Simpleng-simple na. Yan, isa yan sa naririnig natin na nagiging dahilan daw po doon sa ilang mga kababayan natin na magpa-test. Okay, nahihiya sila. That's the stigma, di ba po? So, paano natin maiwasan ito para to encourage them? Pumunta na kayo, wag na kayong mahiya. Okay, di ba po laging may discrimination? What form of discrimination ang karaniwang nakukuha ng ating mga kababayan na nagpapatest? And of course, para malaman nila, pakisabi na rin po, kapag kayo ay may mga symptoms na katulad nito, baka po pwede ma-encourage na kayo na magpa-tests at huwag kayong mahiya para naman ito sa kalusugan ninyo po. Opo, yung parang pinakakalaban po namin talaga, yung stigma and discrimination, no? Minsan po kasi na-discriminate ang isang kliyente, lalo na kung nalaman na parang isa siyang yung bading, yung gano'n, na na-discriminate siya, no? Na sa mga testing facilities, no? Pero ngayon po ay binibigyan natin ng mga kaukulang trainings o pagsasanay yung mga health facilities natin na huwag mag-discriminate. Kumbaga, ang HIV po kasi hindi base sa pagkatao mo, behavior po kasi ang HIV. Okay. Kung malawak na po ito at it's alarming, mayroon ba kayong programa na ma-stop ito outright? Mayroon ba kayong mga ginagawang surveillance? I know this is a human rights issue. Halimbawa, mayroon na kayong mga suspect. Pwede bang i-surveillance natin and then encourage them once proven? Encourage natin sila na it's time for you to have this. Mayroon bang usaping violation po doon? Kung sa surveillance naman po, no, ang surveillance po natin, yung mga reported cases. Hindi po kami nagsusurvey ng mga tinatawag nating suspect, no? Bawal po kasi sa batas natin yun. And that's a human rights violation daw po. Okay. Opo. How about the tests? If I'm not mistaken, mayroon pong isang, I don't know, dito sa National Capital Region, bago kayo makakuha ng isang marriage license or permit, mayroon tests para sa HIV. I do not know if you heard that. And akala ko binibiro lang ako nung kaibigan ko na nagpakasal. Mayroon palang ganong klaseng requirement. I don't know if you're familiar. Maganda rin po yun. Ano po? Nai-implement po ba yan? Ano yung take nyo dun sa ganong klaseng balita? Ang testing po kasi natin ay hindi mandatory, no? Siguro ang ano po natin is ino-offer po yung test. So pwede pong tumanggi yung isang taong magpa-test, no? Kung ayaw niya magpa-test. Bawal po kasi sa batas natin na gawing mandatory yung test na makitang kayo dapat kayong i-test dahil nakita namin na hindi maganda ang inyong kalagayan, no? Or may mga ginagawa po tayong mga hindi maganda. So, bawal po ang mandatory testing sa atin. Okay. Para sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, ano yung dapat nilang tandaan? Lalong-lalo na alam mo sa sarili mo na hindi ka straight person. Okay. Ano yung palatandaan na siya ay infected na at dapat na siyang magpa-tests? Hindi po kasi natin makikita na kapag tinignan natin ang isang tao ay malalaman natin na mayroon siyang HIV, no? Malalaman lang po ito kung talagang magpapatest siya, no? Doon po sa mga health facilities, kailangang i-confirm na isang PLHIV na or positibo na ang isang tao. Okay. So, sabihin, kung halimbawa siya ay may nararamdamang mga paglagnat, mga parang may TB siya, may pulmonya siya, kung ano-ano man, hindi pa ba yan red flag na it's time for you to go to the to the testing center? Mayroon po kasi na kung sa unang pagkakaroon mo ng nahawa ka ng HIV, no, medyo po kasi nagkakaroon ng yun nga, lagnat, mga pagtatae, panghihina ng katawan, pero nawawala din po kasi yun. So, hindi po kasi parang eksakto, no, kung ano po yung mararamdaman ng isang taong may HIV kung mahina na yung kanyang katawan. Okay. Ilan po ang namatay lately?
Ngayon po, lately, meron po tayong from July to September, meron tayong 1,301 na namatay na sa AIDS. So, dati-dati napakakonti ng bilang niyan. Pero itong bilang na ito ay talagang sinasabi nga po na alarming na. Anong panawagan nyo sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood dito po sa Hataw Balita para ma-inform sila at the same time, maingganyo sila na it's time for you to go to the testing center? Ang gusto po namin is magkaroon sila ng tamang kaalaman sa HIV. At kung mayroon na silang tamang kaalaman, ikalat nila ito sa mga kaibigan nila, mahal sa buhay. At yung magpa-test, malaman yung status nila at mailink sila sa treatment at mabigyan sila ng libreng gamot. Okay. Doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, tayo po'y nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Efren Chanliongco Jr., ang Supervising Health Program Officer in the Department of Health, Philippines National AIDS Council. Maraming salamat din po, Ma'am Annie. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula sa San Diego, California, USA. Nakipag-usap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay United States President-elect Donald Trump tungkol sa sitwasyon sa Syria at iba at ang mga hakbang upang mailigtas sa mga Israeli at banyagang hostages na hawak ng Hamas sa Gaza ayon kay Netanyahu nitong linggo. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita ngayon! Magandang araw, Klein. Ano ba yung detalye ng kanilang pag-uusap? Bebs, bilang bahagi ng kanilang pag-uusap, tinalakay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay incoming United States President Donald Trump ang mga pagsisikap na palayain ng mga hostages kasunod ng brutal na atake ng Hamas noong October 7, 2023. Batay sa ulat ng Israel, mahigit sa 250 tao, kabilang ang mga Israeli-American dual national, ang dinukot ng mga militante. Habang may mahigit 100 hostages pa sa Gaza, kalahati sa kanila ay pinaniniwala ang buhay pa. Ayon sa mga otoridad sa Hamas-run Gaza Strip, umabot na sa halos 45,000 ang namatay dahil sa pag-atake ng Israel. Karamihan ay mga sibilyan. Nagdulot din ito ng paglikas ng mga tao at nag-iwan ng malawak na pagkawasak sa lugar. Binanggit ni Netanyahu na itinalakay na nila ni Trump ang mga hakbang na ginagawa upang matamo ang kalayaan ng mga hostages at tapusin ang tagumpay ng Israel. Nabanggit din niya ang posibilidad ng truce na pinapalakas ng mga bansang Egypt, Qatar at ng Estados Unidos. Pinag-usapan din nila ang sitwasyon sa Syria matapos maalis si Pangulong Bashar al-Assad. Ipinahayag ni Netanyahu na walang interes ang Israel sa digmaan laban sa Syria. Ngunit ang mga aksyon nila ay naglalayong pigilan ng mga posibleng banta mula sa mga teroristang grupo na malapit sa kanilang hangganan. Balik sa iyo, Bets. Alright, salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon! Nais baguhin ni United States President-elect Donald Trump ang US-Mexico-Canada Agreement. Isang kasundo ang ipinalit sa North American Free Trade Agreement noong 2020. Layo ni Trump na suportahan ang US auto industry at gamitin ang kasunduan upang tugunan ang mga issue tulad ng illegal immigration, droga at seguridad. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita ngayon! Charles, ano ba yung posibleng magbago sa naturang kasunduan sa kalakalan ng tatlong bansa? Ms. Beverly, bukod sa banta ng pagpataw ng mataas na taripa sa mga kalakal na papasok sa Estados Unidos, inaasahan ang malaking pagbabago sa US-Mexico-Canada Trade Agreement o USMCA. Matapos ipahayag ni incoming President Donald Trump na balak niyang magsagawa ng panibagong negosasyon sa 2026. Pinaigting ng USMCA ang libreng kalakalan sa rehiyon at nagdagdag ng mga bagong patakaran sa digital trade, labor enforcement sa Mexico at dairy market access para sa US.
Ngunit nananatiling hamon ang lumalaking trade deficit ng US sa Mexico at Canada. Plano ni Trump na gawing mas paborable ang production sa US sa pamamagitan ng mga mas mahigpit na patakaran sa automotive content at paghikayat na magbigay ng mas mataas na sahod sa Mexico. Posibleng gamitin din ang USMCA upang tugunan ang pagpasok ng mga produktong gawang China sa merkado ng United States. Nais ni Trump na gamitin ang kasunduan bilang leverage laban sa iba pang mga issue tulad ng illegal drugs at human trafficking. Balik sa Beverly. Salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. At yan balita ngayon. At ibang panig ng mundo mula ito sa San Diego, California, USA na tinaguriang America's Finest City. Ako si Beverly Saison. Magandang araw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon po ay patuloy pa na nating binabantayan itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nasabing low pressure area ay embedded or nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Yan po yung linya ng mga kaulapan na namamataan po natin dito sa ating latest na satellite animation. And as of 2 a.m. ay upgraded na po to high itong binabantayan na LPA. Ibig sabihin po sa susunod na 24 oras ay maaaring maging isang ganap na bagyo itong binabantayan po natin na low pressure area. So mag-antabay po tayo sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na oras patungkol dito sa binabantayan na low pressure area. As of 3 a.m. ay huli itong namataan sa layong 155 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte at nakikita po natin sa ating latest satellite animation yung mga kaulapan na dala po nitong binabantayan na low pressure area ay nakakaapekto na sa malaking bahagi or buong Visayas at Mindanao. Kaya asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Kabisayan at Mindanao area ngayong araw. Meanwhile, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon or particularly over Luzon area, dito po sa may eastern sections ng Southern Luzon, dyan po sa may Quezon and Bicol region, ay nakakaapekto po yung shear line. At yung northeast monsoon naman ay nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. So inaasahan po natin itong mga weather systems ay patuloy na mag-iiral at makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa, especially po itong binabantayan na low pressure area na posible pong magdulot ng maulan na panahon sa Visayas at Mindanao hanggang sa darating na Biyernes po yan. So doble ingat po sa ating mga kabayan dahil tuloy-tuloy po ng mga pagulan inaasahan natin, especially po sa mga low-lying or mga flood-prone areas, possible po yung mga pagbaha o pagguho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao area. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot sa mga dagat baybayin ng Luzon at yung eastern seaboards po ng ating bansa. Inaasahan po natin yung mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So doble ingat po sa ating mga kababayan na mangingisda, pata na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay nasa 6:14 a.m. at sunset ay 5:30 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming YouTube, pati na rin po ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga. Ingat po tayong lahat. Hataw Balita ngayon. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid po ng mga bago at maiinit na balita dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot po ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan niyo po ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang na mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. Sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan Kapitulo 3, talatang 27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-17 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Ventor. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.